Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, alamin po natin paano makasigurado na tama ang English mo. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Gusto ko po munang isipin nyo itong katagang ito. Kapag walang ideya, walang mensahe. Kapag walang ideya, walang mensahe. Tama naman po yun, di ba? Kung wala kang maisip na ideya, hindi ka makagawa ng mensahe na ipapaalam mo sa iyong kausap. At para makagawa ka ng mensahe, ang ideyang kailangan mo ay itong tinatawag na aksyon na salita. Kung walang aksyon na salita, hindi ka makakagawa ng mensahe. Okay? So, ito muna ang pag-aaralan natin. Ang aksyon na salita, tagasabi kung ano ang ginagawa o kung anong katumbas sa ibang salita ng ating pinag-uusapan. Ito po ang ibig sabihin niyan. Punta po muna tayo sa ating unang halimbawa. Natutulog siya. Itong natutulog ay isang uri ng aksyon na salita. Dahil ang natutulog ay isang salita at siya rin ay nagpapahayag o nagpapakita o nagbibigay ng ideya ng paggalaw o aksyon. Di ba po, pag tayo natutulog, hihiga tayo, pipikit, magre-relax, at natutulog na tayo noon, makakatulog na tayo. Di ba, gumawa tayo ng aksyon. Kaya yan ay aksyon na salita. Kung hindi po tayo gagamit ng aksyon na salita, katulad nitong natutulog, hindi po tayo makagawa ng mensahe. Katulad nito, natutulog siya. Pag tinanggal natin ang natutulog, siya lang. Wala po tayong ibinigay na ideya, kaya hindi po tayo makagawa ng mensahe na gusto nating ipaalam sa ating kausap. Di ba? Pag sinabi natin ng siya, kulang sa ideya. At yung ideya po na kulang na iyon, yun po yung aksyon na salita. Okay po? Pero po, meron ding aksyon na hindi talaga nagpapahayag ng direktahang aksyon o hindi nagpapakita ng direktahang paggalaw. At bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito pong pangalawang halimbawa. Ito pong is. Itagalog po muna natin sa Tagalog na I. Okay? Ito pong I, pag binasa natin, hindi siya nagbibigay ng ideya na siya ay isang aksyon o siya ay gumagalaw o ano paman. Pero, kaya siya ay tinawag na aksyon na salita kasi po, ang gamit niya o function niya, ang gamit niya o ang trabaho niya sa ating mensahe ay taga-konekta ng ating pinag-uusapan at kung anong gusto nating sabihin sa ating pinag-uusapan. Ang ating pinag-uusapan ay ang salitang siya. Ang gusto nating sabihin sa salitang siya ay masaya. Siya ay masaya. Yung ay dito ang taga-konekta sa salitang siya at masaya. At pag ikinonekta niya ang masaya sa salitang siya, sinasabi dito na yung tao na tinuturo natin bilang siya na salita ay may kondisyon na ang kondisyon ay masaya. Na yung taong iyon ay masaya. Okay? Kung hindi dahil sa tulong ng I, hindi po natin masasabi yung kondisyon ng ating pinag-uusapan. Kasi walang taga-konekta sa siya at sa masaya.
Okay? Pag siya masaya, medyo mali na po, di ba? Pero pag siya ay masaya, tama na. Kaya po, may dalawang klase ang aksyon na salita na tagatulong para makapagbigay ng ideya. Una, yung direktahang aksyon na salita na nagpapakita ng direktahang paggalaw, katulad ng natutulog. At yung isa pa, yung pangalawa, aksyon na salita na hindi direktahang nagpapakita ng paggalaw, katulad ng I. Okay? Pero minsan, merong magsasabi dyan, Sir, pwede rin po ang masaya siya, walang I. Pwede po. Pwede po yun sa Tagalog. Pero sa English, dapat hindi nawawala ang I natin. At yung I natin sa English ay yung is. Pag tinanggal nyo ang is, ginawa nyo lang she happy, na katulad na sinasabi nyong masaya siya, mali na. Yun po ang dapat nyong mga dapat matutunan. Okay? Yung mga ganong strategy. Okay? Kasi meron po tayong batas sa English. Ang tawag sa batas sa English ay English grammar. Okay? Yung grammar, yun yung mga kung paano ka gagawa mga batas para makagawa ka ng tamang mensahe sa English. Okay? So, ito pong mensahe nating natutulog siya. Ang gusto kong iparating dito, kunyari, tinanong mo ako kung anong ginagawa nung aking kasamahan. Okay, so balik po tayo dito sa ating unang halimbawa. Dito po sa natutulog siya, o kaya siya ay natutulog, meron po akong gustong iparating na ideya. Ang gusto kong iparating na ideya ay totoo na siya ay natutulog. Uulitin ko, ang gusto kong iparating na ideya sa natutulog siya ay totoong yung tao ay natutulog. Sinasabi ko yung katotohanan. Kasi kunyari, may nagtanong sa akin, tulog po ba siya? Pag sinabi kong oo, natutulog siya, yan na po yung ideyang gusto kong iparating. Okay? Kapag ganun po ang gusto kong pag ganun po ang gusto kong iparating, yung natutulog, pag isinali natin sa English, dapat lalagyan nyo ng S. Kaya yung sleep, magiging sleeps. Kasi po, di ba, ang original na spelling ng sleep o ng natutulog sa 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 English, ang original na spelling ay sleep, walang S. Di ba po ba? Yun ang original na spelling ng salitang sleep. Nilagyan ko po ng S para masabi ko o makapagbigay ako ng ideya do sa kausap kong Amerikano na totoong natutulog siya. Yan po ang silbi ng paglalagay ng S sa dulo ng ating original na salita ng aksyon. Di ba ito'y aksyon na salita, itong sleep? Pag nilagyan mo yan ng S, ang ipinaparating natin doon sa ating kausap na Amerikano ay totoo, katotohanan na ginagawa niya yung aksyon. At yung aksyon nga ay natutulog. Yan ang silbi ng S. Okay? At saka sinasabi rin ng S dito, kaya ako naglagay ng S, hindi lang yung may una na tayo yung ideya, sinasabi ko yung katotohanan na natutulog yung tao. At isa pa ay sinasabi rin ng S dito na yung ating pinag-uusapan o yung pinatutungkulan nitong salitang sleep o nitong natutulog ay isang tao lamang. Ang pinatutungkulan ng salitang aksyon na salita na sleeps, yung may S,
sinasabi na yung ating pinag-uusapan ay isang tao lamang. Katulad nito, siya. Di ba ang siya, isang tao lamang. So, kung mapapansin nyo, may dalawang ideyang ibinibigay ang aksyon na salita na may S sa dulo. Ang unang ideya, totoo na ginagawa niya yung aksyon. Ang pangalawang ideya, yung pinatutungkulan ng aksyon ng salita ay isang tao lamang. Ganun po. Okay? Kaya, ibig sabihin, pag itong sleep, tinanggal mo ang S, tapos ang pinatutungkulan mo ay isang tao lamang, itong he o siya, mali na po ang inyong mensahe sa English. Dahil, hindi nyo po sinunod yung batas. Yung batas ng aksyon na salita. Ayon, sa salitang sinabi ko, ang aksyon na salita ay may sinusunod na batas. At yun yung ituturo ko sa inyo para hindi na kayo magkamali. Okay po? At dagdag kaalaman. Di ba kasasabi ko lang, pag itong ginamit mo, he sleeps, ang ibig ko sabihin, dito sa natutulog siya, gusto mo lang ipaalam na totoong natutulog siya. Pero, meron pang isang ideya yan, di ba? Ito yon, yung kalalagay ko lang sa baba. Natutulog siya. Natutulog siya kaparehas nitong unang Tagalog natin, di ba? Pero dito sa pangalawa, ang ibig ko naman sabihin diyan, gusto ko ipaalam doon sa kausap natin. Kunyari, tinanong ako, anong ginagawa niya ngayon? Pag gano'n naman ang tanong sa'yo, ang isasagot mo, kaparehas din, di ba? Natutulog siya. Pero dito, ang ideya dito, noong natutulog, ay sa sandaling ito, ang ginagawa niya ay natutulog. Ibang-iba dito sa unang ideyang sinabi ko sa inyo, na totoo na siya ay natutulog. Ipinapaalam natin ang katotohanan. Samantala dito, sa pangalawa, ipinapaalam natin ang sandaling aksyon na ginagawa noong tao. Kapag ang gusto nating mangyari, gusto nating sabihin doon sa Amerikano, o sagutin yung Amerikano kasi ang tanong niya, anong ginagawa niya ngayon? Pag sinagot mo siya ng natutulog siya, di ba gusto mong iparating na sa sandaling ito ay siya'y natutulog. Kapag ganon, dito tayo sa pangalawa. At mapapansin nyo, nadagdag na itong salitang is. Tapos yung sleep, nagkaroon na ng ing. Yan ang kaibahan ng aksyon na salita. Dumidepende po ang aksyon na salita sa ideya na gusto nyong iparating. Okay? Napapansin nyo na? Nakukuha nyo na? Yung sleeps, pag ganito ang spelling, meron kang ibang ideyang gustong iparating. Ang gusto mong iparating ay katotohanan. Samantala, pag ang ginawa mong aksyon na salita ay ganito, is sleeping, nagbibigay ka na naman ng panibagong ideya, ibang ideya. Ganyan po kahalaga ang aksyon na salita sa English. Kaya kung hindi mo alam ang silbi nitong letter S sa dulo ng sleep, o kaya hindi mo alam ang tamang kombinasyon ng is at saka nung sleeping, mali na po tayo. Kasi sila po ang gumagawa ng ideya ng ating mensahe. Okay? So sana sa paliwanag kong ito nakukuha nyo na. Okay? So ngayon, ibibigay ko na sa inyo yung mga batas para makagawa po tayo ng mga aksyon na salita na merong S sa dulo. Ito po ang pag-uusapan natin, itong unahan. Itong he sleeps. Okay? Ibibigay ko sa inyo yung mga technique para malaman nyo na ang kailangan yung gawing action na salita ay may letter S sa dulo. Yung bibigyan ko kayo ng mga senyales. At yun ang napaka-importante, di ba? Di ba po? So, punta na po tayo sa next slide para maipaliwanag ko na sa inyo. Okay.
Ito po, basahin ko po muna. Aksyon na salita na may S sa dulo. Yan, kapapaliwanag ko lang po kanina. Di ba ito yung totoong spelling, love, pagmamahal. Tapos, naging L-O-B-E-S. Nagkaroon na ng S sa dulo. Ibig sabihin, meron siyang ideyang gustong iparating. Okay? So, ito po ang ibig sabihin ng aksyon na salita na may S sa dulo. Ipinapaalam ng aksyon o verb. Guys, pag po tayo nag-aaral ng English, ang tawag natin sa aksyon na salita, pag nag-aaral tayo ng English grammar, ay verb. Okay? Okay, ulitin ko lang po. Ipinapaalam ng aksyon o verb na may S sa dulo na nakakabilang sa present tense na ang aksyon ay nakalaan lamang para sa isahang tao, bagay, hayop, lugar, o ideya lamang. Kasasabi ko lang sa inyo na kapag gumamit tayo ng aksyon na salita na may S sa dulo, ibig sabihin yung ating pinag-uusapan ay isang tao lamang. Pwede ring isang bagay, isang hayop, isang lugar, o isang ideya lamang. Kaya tandaan nyo na po. Okay? Mali po yung maraming tao. Tapos gagamitan nyo po ng aksyon na salita na may S sa dulo, mali na po yun. Okay? At kasasabi ko lang, isang senyalis na rin. Kapag gagamit tayo ng aksyon na may S sa dulo, ibig sabihin, yung ating ginagawang mensahe ay naka-present tense. O ang ibig sabihin, yung aksyon na salita natin ay kabilang sa present tense. Okay? Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung mga batas. Yung mga batas para makagawa tayo ng present tense na aksyon. Kasi di ba po itong aksyon na salita na sinasabi ko ngayon na may S sa dulo ay kabilang sa present tense na aksyon. Okay? Bali, ito pong present tense, sinasabi niya, yung action po natin ay pang ngayon. Ganun lang po yon, okay? Dito po tayo sa halimbawa, he cooks well. Pag ganyan po, tinan nyo, may S na naman sa dulo, diyan naman gusto kong sabihin na totoong magaling siya magluto. Okay? Hindi ko sinasabi na siya ay nagluluto ngayon. Kasi pag sinabi kong siya ay nagluluto ngayon, kailangan mong gumamit ng is, tapos yung cook, lalagyan mo ng ing sa dulo, katulad nung ginawa ko kanina. Dito, pag ganyan ang sitwasyon, he cooks well, sinasabi mo lang katotohanan. At ito yon, magaling siya magluto. Itong magaling, well. Itong siya, he. Itong magluto, cooks. Pag ganito ang sitwasyon ng iyong mensahe, o ibig ko sabihin, pag ang action mo ay may S sa dulo, tapos, ang pinatutungkulan niya isang tao lamang, naka-present tense po tayo. Okay? Naka-present tense yung action na ating ginamit. Okay? Yan o. Pang-present tense ang action na salitang ginamit. Okay po? Tandaan nyo na po, ha? Kasi itong action na salita na may S sa dulo, pang-isahang tao, bagay, hayop, o ideya lamang, at saka nakakabilang siya sa present tense. Okay? Okay, so, ang malaking tanong, ano yung present tense? Bali na ipaliwanag ko na to dati, doon sa iba kong mga videos, ibabalik ko lang ng konti. Okay? So, ang present tense, kapag ang gamit mong aksyon ay kabilang sa tinatawag na present tense, ang ibig sabihin ay ang impormasyon na ibibigay niya ay patungkol sa, so yung action daw natin na ibibigay kapag naka-present tense ay patungkol sa, ito na, sasabihin ko na, kung saan nakapatungkol yung action na salita na nakakabilang sa present tense. Letter A, pagpapahayag ng opinyon na pang ngayon. Kung gusto mo magbigay ng opinyon na pang ngayon, na ngayon,
yung opinion mo ay totoo patungkol dun sa ating pinag-uusapan, pwede tayo gumamit ng aksyon na salita na may S sa dulo. Yun ang ibig sabihin po noon. Halimbawa, he loves you. Mahal ka niya. Pansinin nyo, ang ibig ko sabihin, yung opinion ko ay mahal ka niya. Ngayon. Okay? Yan po ang tulong ng present tense. Kung alam nyo ang present tense, at alam nyo yung spelling, tamang spelling ng action natin pag naka-present tense, at yun nga po ay may S sa dulo, sorry po, may S sa dulo dapat, maipapahayag natin ng tama yung ating mensahe na katulad nito, pagpapahayag ng opinion. Kapag nagpahayag ako ng opinion na pang ngayon, alam ko na ang batas. Yung action na salita natin, dapat may S sa dulo. Diba? At saka, yung ating pinag-uusapan ay dapat isang tao lang. Itong he ay niya. Isang tao lang. Diba po ba? So, yan po yung isa sa mga kategorya ng present tense kapag gagamit tayo ng action na salita na may S sa dulo. Nagpapahayag ka raw ng opinion na pang ngayon. Yan, kasasabi ko lang, he loves you, mahal ka niya. Ito pa, isa pang klase ng present tense na pwede kang gumamit ng aksyon na salita na may S sa dulo. Patungkol sa regulasyon na pang ngayon. Ito yung halimbawa. He opens the store at 8 a.m. Binubuksan niya yung tindahan tuwing alas 8 ng umaga. Itong binubuksan, pag in-spelling mo yan sa English, para masabi natin na patungkol sa regulasyon na pang ngayon, dapat may S sa dulo yung ating open. Di ba ang open, bukas? Pag binubuksan, opens. May S na sa dulo. Okay? So yan, ganyan po kahalaga. Para masabi natin na ito ang regulasyon ngayon, ang regulasyon nung tao sa pagbubukas ng tindahan ay tuwing alas 8, para masabi natin yon sa English, gagamit tayo ng action na salita na may S sa dulo kung saan ay nakakabilang sa present tense. Okay? So, yan na po. May dalawa na tayo. Okay? Tandaan nyo na po ito. Itong pinatatanda ko talaga sa inyo, yung mga kung kailan kayo pwedeng gumamit ng action na salita na may S sa dulo. Itong A, B, at may susunod pa. Okay, ang sinaman para maipaalam na marunong yung taong iyon sa aksyon na kanyang ginagawa ngayon. Yon, kung marunong daw yung tao. Pag gusto mong ipaalam na marunong siya yung action na ginagawa niya ngayon. Halimbawa, she plays basketball. Naglalaro siya ng basketball. Tingnan nyo may S sa dulo. Para maiparating natin na maalam siyang mag-basketball. Dito naman po tayo sa D, pagpapahayag ng katotohanan. Yan, gusto natin masabi yung katotohanan. Sun rises in the morning. Ang araw ay sumisikat sa umaga. Mapapansin nyo, may S na naman sa dulo yung ating aksyon. Tapos, isa lang ang ating pinag-uusapan. Isang bagay lang. Araw. Yung araw po, isa lang. Diba? Ayan po. Kung gusto natin diba, katotohanan naman talaga to, ang araw ay sumisikat sa umaga. Diba? Okay. Letter E naman. Tandaan nyo na po yun na A to E. A to G ata yan o F. Ito, sa ina tayo, pang-araw-araw na gawain o nakaugalian na. Kapag yan ang gusto mong ibigay na impormasyon, action na salita na may S din sa dulo ang gagamitin natin na pang present tense. Okay? Na nakakabilang sa present tense. Diba? Ito po ang halimbawa. He eats fruits every day. Nakain siya ng mga prutas araw-araw. Kumbaga ito, nakaugalian niya na to. Okay? Tapos ito namang isa, he feeds the dogs every day. Nagpapakain siya ng mga aso araw-araw. Ayan naman, gawain araw-araw. Pag ganyan po yung mga tema nyo, ang gagamitin nyo ay
Yung action na salita na may S sa dulo. Na naka-present tense, di ba? Yan po. Okay, tapos na tayo do sa para malaman nyo na kailangan natin ng action na salita na may S sa dulo. At yung nga yung regulasyon natin, yung mga klase ng ideya na pwede lang natin gawin kapag ang action natin ay may S sa dulo. Okay? So, dito naman po tayo sa tamang pagkasunod-sunod at kombinasyon ng mga salita sa English. Na gagamitin natin ay yung action na salita na may S sa dulo na naka-present tense. Okay? Okay. Bali, sana panuorin nyo naman po, sir, ma'am, kasi kailangan na kailangan nyo talaga matutunan. Gusto kong matutunan nyo lahat-lahat para magkaroon kayo ng sapat na kaalaman sa paggamit ng present tense. Okay? Kasi ito naipaliwanag ko na. Okay? Ang paggamit ng he at saka she, yung kaka-upload ko lang nitong nakaraang araw, meron din kasi yung batas na makagawa ka ng iba't ibang mensahe gamit ang he and she. Itong ating leksyon ngayon, continuation lang noon. Okay? So dun sa mga baguhan, ito yung gusto ko lang ipaliwanag ng konti. Kung gusto niyo talaga matutunan yung paggamit ng he and she, panuorin niyo po doon yung may ikipanood na lang po noong video ko bago po itong video na ito. Okay? So, ang ibig sabihin po ng he, isang tao lang. Tapos, ang itinuturo natin lalaki. Okay? Sa Tagalog, niya o siya. Pero pag i-English mo yung niya o siya, kailangan, tapos itinuturo mo yung lalaki, he ang gagamitin mo. Okay? Pag she naman, isang tao lang din ang bilang noong tao. At ito nga yun, yung she. Pero ang itinuturo natin, babae na. Niya o siya rin sa Tagalog. Pag in-English mo yung niya, pag tinuturo mo siya, tapos babae siya, she ang gagamitin mo. Okay? Okay, ituro ko na po sa inyo yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita gamit ang aksyon na salita na may S sa dulo. So, ang una po nating dapat iposisyon ay alinman sa he o she. Isa lang ang pipiliin nyo ha. Tapos, sumunod ay yung aksyon na salita na may S sa dulo. Tapos, ito na, letter A. Ito na yung pwede nating isunod. Pwede nyo isunod yung salitang you bilang ka, him bilang siya, pero lalaki ang itinuturo. O kaya, pwedeng gamitin nyo yung her, babae ang itinuturo nyo, tapos siya rin sa Tagalog. Pag gusto mo naman ay sila, them naman. Pag gusto mo ay it, sa Tagalog ay ito o iyon. Pili na lang kayo kung alin ang gusto nyong isunod. Ang tawag sa kanila ay object pronouns. Ito po ang halimbawa, he loves you. Mamili na lang po kayo kung alin ang gusto nyo. Kung lalaki o babae. He loves you. Mahal ka niya. She loves you. Mahal ka niya. Okay? So, yung mahal, so ang una daw dapat nating unahin na salita pag gagawa tayong mensahe sa English ay anong unang ipoposisyon? Yung he o she. So, ito yon niya. E di, ito muna, he. Ito ang gagamitin ko, he. Sumunod daw ay yung action na salita na may S sa dulo, mahal. So, itong mahal, i-spelling natin bilang love na may S sa dulo, kaya loves. Tapos, saka pa yung object pronouns, yung you, ka. Yun, ka. You. He loves you. Mahal ka niya. Okay, ganun po yung tamang pagkasunod-sunod. Okay, pwede naman po natin isunod ay pagkatapos ng he o she o kaya tapos action na salita, ang pwede nating isunod ay pwedeng pangalan. Halimbawa, he loves Juan. Mahal niya si Juan. Okay? O kaya Pablo. She loves Pablo. Mahal niya si Pablo. Okay po? Tapos, guys, dito naman tayo sa C. Pwede nating isunod na tinatawag na noun phrase. Ang noun phrase na gusto kong gamitin ay gerund phrase.
Ang noun phrase, basta pag sinabing phrase, grupo ng mga salita yan, guys, na may gamit sila. At yung gamit nila, base dito sa kung ano man ang unang salitang nakalagay. Pag noun, ibig sabihin, ang gamit nila ay bilang noun. Ibig sabihin ng noun ay yan yung mga tao o ideya, bagay, hayop. Yung ganun po yun. Okay? Pag gerund phrase naman, ang ibig sabihin, gumagamit tayo ng aksyon na salita, tapos sa dulo, lalagyan natin ng ing. Makikita nyo, okay? So dito, pakatapos daw ng he o she at aksyon na salita, pwede daw tayong gumamit, pwede ang isunod natin ay itong gerund phrase. Na ang gamit ng gerund phrase ay bilang isang noun phrase. Okay? So itong halimbawa, he loves eating vegetables. Itong eating, yan po yung gerund. Yan yung gerund, yung may ing, yung aksyon na salita na may ing sa dulo. Yung vegetables, complement o taga-dagdag ng ideya doon sa ating gerund. Na pag pinagsama sila, ang tawag sa kanila gerund phrase. Na yung gerund phrase na ito, itong eating vegetables, ang gamit nila ay isang noun phrase. Kapag sinabing isang noun phrase, pinatutungkulan natin ay isang ideya. Nagbibigay tayo ng isang ideya. Okay? At ito yon. Mahilig siya kumain ng mga prutas. Itong kumain ng mga prutas, ito yon, eating vegetables. Okay? So, yan ang pwede nating idagdag pagkatapos ng he o she plus action na salita. Gerund phrase. Ituturo ko rin yan sa inyo, huwag kayong mag-alala. Ibinibigay ko lang lahat-lahat sa inyo ngayon para alam nyo, para doon sa mga advanced learner o medyo may alam na tungkol sa gerund, maipalam ko sa inyo na pwedeng yun ang isunod. Okay? Na mga salita. Eating vegetables. Kumain ng mga prutas. Tapos, guys, pwedeng isunod din natin ang tinatawag na infinitive phrase. Pag infinitive phrase naman, yan yung may salitang to, tapos may salitang action na salita, tapos may complement. Yung complement, tagadagdag ng ideya, tagakompleto ng ideya. Itong to eat vegetables, ibig sabihin, kumain ng mga gulay. Kaparehas din itong gerund na eating vegetables. Magkaiba nga lang sila ng pagpoporma ng mga salita sa English. So, he loves to eat vegetables. Mahilig siya kumain ng mga gulay. Kumain ng mga gulay, to eat vegetables. Gumamit tayo ng to. Ng verb plus object. Okay? Okay. Meron pa tayong pwedeng ibang salita na pwedeng ipang dagdag. Yon, ito yung tinatawag na prepositional phrase. Gagamit tayo ng preposition. Okay? He speaks to me. Kung mapapansin nyo, lahat may S sa dulo, di ba? He speaks to me. Nakikipag-usap siya sa akin. Itong sa akin, yan yung to me. Yung to, sa. Yung me, akin. Ang preposition dyan, itong to. Kaya naging prepositional phrase, dalawang salita na kasi na magkasama sila para makabuo ng ideya. At yun nga, sa akin. Okay? Okay. Meron pa isang halimbawa. He goes to school every day. Kung mapapansin nyo, ang original na spelling ng aksyon na salita dito ay dapat go. Naglagay tayo ng ES. Meron po yung batas kung bakit ko nilagyan ng ES. Kung gusto nyo malaman yung batas, panoorin nyo lang po yung present simple tense na video natin. Sunod-sunod yun. May 1, 2, 3. Hindi ko po alam kung hanggang saan yun eh. Pero panoorin nyo lang po yun, makikita nyo yung batas. Kung paano, para malaman nyo kung S lamang ba ang ilalagay sa dulo o may ES. Okay po? So, guys, itong goes nga pala, ang original na spelling ng action na salita natin dito ay itong GO, go lang.
Kung mapapansin nyo, hindi lang S ang nilagay natin, kundi naglagay tayo ng E rin. Kumbaga, ang nilagay natin, ES, hindi lang S. Okay? Kaya nalaman ko yan kasi alam ko yung batas. Bali, kung gusto nyo malaman yung batas tungkol sa present simple tense o present tense, may ginawa na po akong mga video, mga 1 to 4 po yata yon. Makikipanood na lang po at makikita nyo yung batas para malaman nyo kung yung aksyon na salita nyo ay kailangang S lang ang ilagay sa dulo o kailangan ES. Okay po? So, ang prepositional phrase natin dito na pwedeng idagdag ay ito po. Ito yung idinagdag ko. To school every day. Sa eskwelahan araw-araw. Okay? Gumamit tayo ng preposition. Yung preposition po dito, ito yon, yung to. Kaya naging phrase, grupo na kasi ng mga salita na magkakasama para makabuo ng isang ideya. At ito yon, nagsama-sama sila para makabuo sila ng ideya na ipangkokompleto nila sa ating mensahe na nagpunta siya. Diba? Tingnan nyo, nagpunta siya. Saan? Kinumpleto nitong to school everyday, nitong prepositional phrase na tinatawag. Okay? Tapos, guys, pwede ang isunod natin after ng he or she and ng aksyon na salita ay itong tinatawag na adjective. Ang ibig sabihin niyan, inilalarawan niya yung ating pinag-uusapan. Katulad nito, maganda siya. She looks beautiful. Okay? Kung mapapansin nyo, ba't parang dalawang salita lang ito, ito tatlo. Meron po talagang ganong sitwasyon na pangyayari sa between Tagalog and English. Kaya dapat medyo tatandaan nyo yung mga ganyang tema. Kasi dito, sa she looks beautiful, ang Tagalog talaga sa kanya ay ito lang, itong dalawang salitang ito. Okay? Pero pag ang Tagalog naman natin, isinalin natin sa English, ganito naman ang mangyayari. Okay? Parang ganito yan, maganda siya tingnan. Ayun, para mas kumpleto, maganda siya tingnan. Ganun na lang po ang gagawin natin. Yan, ganyan na lang po ang gagawin natin. Maganda siya tingnan kung gusto nyong she looks beautiful. Pero pwede rin po maganda siya bilang she looks beautiful. Okay? Tapos, guys, dito naman, pwede rin tayo magdagdag itong tinatawag na lugar. Pag gusto nyong pag-aralan yung mga iba-ibang klaseng lugar na pwede natin gamitin, adverb of place lang ang ating pag-aralan. Okay? Sinasabi ko itong mga prepositional phrase, adjective, adverb of place, para mapag-aralan nyo at pag nalaman nyo, alam nyo na kung anong mga isusunod dito kung gusto nyo mag-experiment, di ba? Sa ating pinag-aaralan ngayon. So, ang lugar natin dito ay itong here. Dito. He lives here. Nakatira siya dito. So, itong nakatira, lives. Dito, itong here. So, ito yung adverb. Okay? Okay. At ito na po yung huli. Pwedeng ang isunod natin ay pamamaraan. Kung anong klaseng pamamaraan ang ginawa ng ating aksyon. Anong pamamaraan ang ginawa ng ating aksyon. Pag gusto naman natin pag-aralan yung mga iba't ibang pamamaraan para maibigay natin ang pamamaraan noong aksyon, adverb of manner naman ang pag-aralan nyo. He eats well. Maayos siya kumain. So, itong maayos, yan yung well. Sinasabi niya na yung action natin na eat, yung kung paano siya kumain, ay maayos. Kung mapapansin nyo, nakagawa na tayo ng mensahe sa English, di ba? Susundin nyo lang yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita at yung dapat na yung pwede nating isunod na salita. At saka tandaan nyo yung present tense na aksyon na kung saan yung aksyon na salita natin ay lalagyan natin ng S o ES. Okay po?
Okay guys, so sana natapos nyo yung unang bigay ko sa inyo, yung paano gamitin ang he or she, paano o kaya paano gumawa ng mensahe sa English gamit ang he or she. Kasi magkasunod lang nitong bidyong ito at saka yon. Para kumpleto yung maibigay ko sa inyong lesson para marami kayong matutunan, okay? So maraming salamat po sa panonood and ingat po muna kasi quarantine pa. Maraming salamat po.